back sa ating channel mga kol. Ngayon ipakita ko sa inyo yung ating steering. So ito yung ating steering. Originally nito mga kol is hindi po ito power steering. So ang gagawin natin, kasi ginamitan natin na binaliktad natin yung rack in niya. So medyo medyo hindi siya smooth, lalo na pag mag parking. Walang problema kung makatakbo na yung ating multicab. So pero sa parking medyo may problema. So ito yung rack in na original. So binaliktad na ito, na convert na ito. So ang gagawin ngayon, i-convert into power steering, from mechanical to power steering. So pakita ko sa inyo yung kanyang steering column na original. Gagamitin natin na steering column mga kol is from DB52T o yung mga big eye na power steering. So kasi pag ibalik natin yung papalit tayo ng original na rack in na power steering sa D63T o yung transformer, medyo malaki yung gastos kasi itong rack in na may motor dito almost 4,000 plus dalawang baki-baki or secondary gearbox 5,000, so 9,000. So hindi pa kasali dun yung labor, medyo malaki yung labor, abot ng siguro mga 3 to 4,000. So medyo malaki. Ito nakabili ako ng steering column almost 4,000 plus labor nito kasi naka-convert na ano na lang yung labor ng paggawa sa steering column o paglagay ng maayos. So yan, tingnan natin dito. So dito natin ilagay yung steering column. Pakita ko sa inyo yung steering column na original at saka yung ating ipapalit. So titingnan natin. So ito yung original niya mga kol na steering column ng DA63T. So ito ay hindi power steering yan. Makita natin. Wala po siyang motor. Then doon sa ating rack in wala ding motor. So papalitan natin siya ng steering column na may motor. So ito yung ipapalit natin. Pwede din ito gamitin sa mga ibang sasakyan na steering para maging power steering. Ang mangyayari nito, EPS po siya, electronic power steering. So ito po ay from DB52T or mga lahat ng big eye na power steering. Ito po yung power steering nila. Nasa steering column yung motor at saka yung module. So titingnan natin yung wiring kung paano ginawa. So, let's check. So yan, nag-wiring na po si boss. Ito yung ating pinaka magaling conversion. So anong masabi mo sa lahat ng fans mo, boss? Salamat sa mga followers. So yan, yung kulay red black sa module na or sa motor ito module. Sa module yung socket kinabit sa yan, parang sa IG ito ignition 2, yung black white at saka green. Yan, ibalot natin ng mabuti para hindi po tayo mag-grounded kung sakaling madikit sa o maano sa body ground. So yan, ito po yung itsura ng DE63T na
sa ilalim ng dashboard. So ito yung kanyang evaporator at saka blower. Yan, ito yung blower. Blower. Ito yung blower din. Ito yung evaporator. Tingnan natin paano mag-wiring. So yung kulay yellow, makita nyo sa kanyang original na harness na may kulay yellow na may magkahawig sila ng kulay galing sa harness. So doon natin ikakabit yung isang wire. Sa hindi nakakalam, yung socket na yan, itong socket na to is galing po ito sa module. Pakita natin mamaya kung saan po siya ilalagay. So yan yung kulay black at saka red. Ito po yung IG nya. So ilalagay natin sa IG yan. May IG po dyan. Yung black at saka white, sorry. Black at saka white. Yan yung IG na connection. So yung isa kanina is from battery po yun. So yan po. Then next is yung kulay brown na wire. So hanapin pa rin natin dun sa kanyang original na harness, yung kulay brown. Hindi naman kayo malito mga kol, kasi pareho po sila ng kulay yan. Yan dito natin itatap sa kulay brown. So sa mga sa hindi power steering, yung mga big eye o yung mga transformer na pick up na hindi power steering, pwede ito gagamitin. Then pwede rin ito gagamitin sa mga ibang kotse, pero medyo malaki din na yung trabaho. Yung labor sa gusto magpagawa, yung labor 2,000 boss, no? 2,000. So 2,000 yung labor. Kayo na po yung bibili sa steering column. Steering column depende sa seller, kasi nabili ko yun ng 4,000. So mga pwede rin gamitin to sa ibang sasakyan. So ayan guys, balutin natin ng maigi yung harness para hindi magkabuhol-buhol yung wire, para maganda tingnan. So yung isang wire kulay black mga kol is going to ground po, ito yung body ground. So pakita ko mamaya kung ano yung forma sa ating steering column na ilalagay na may motor. So ulitin ko po, yung ating steering na ginamit is from mga DE62W, mga DE62B, at saka yung mga DB52T. Ayan po. So yung wire po papuntang body ground na po yan. So abangan natin yung mamaya. So yan na po yung ating motor, pero yung steering column natin mga kol, yan. So kinabit na natin yung bracket sa old po.
binalik natin. Then so nilagay natin yung ignition key. Yung ignition assembly nilagay natin. Tinanggal natin yung sa kabila kanina, yung sa original na steering. Gamay rin pong itsaya to. Binalik natin yung combination switch. Yan po yung kanyang combination switch. So yan, try natin kung gumana ba yung module na pinadala sa atin ng sealer. So balik natin yung so ito yung ating steering mga kol. Yan, naka-under po yan. Hindi natin lagyan ng module. Dati ganito po yan, oh. Medyo hindi smooth pag inikot, pero pag naka takbo na yung ating unit, na po, ang tawag nito, yung malambot na po, igalaw. Pero iba talaga kapag naka power steering. So yan, ikabit natin yung module na good, kasi yung nabili ko ito, sira po yung module, so pinalitan natin ng bago. So ito po yung bagong module. So yan, try natin, i-off muna natin yung makina. So susubukan natin kung ano yung comparison ng may power steering na po at saka walang power steering. So ulitin ko po yung gamit natin na power steering from Big Eye, o yung tinatawag na DB52T, at saka yung mga DE62W, DE62V. So
So kabit natin yung socket. Din yung isang socket dito. So, yan po. So hindi pa umandar yung unit. Ito po siya. Medyo hindi malambot. So try natin start. So make sure naka-neutral. So yan. So yan. Malambot na po siya. Kaya nang ikutin. Yan. Then balik sa kabila. Kanina hindi pa natin yan maikot. Kahit hindi maikot natin, video hindi talaga smooth yung ating ikot. Hindi katulad nito. Yan. Kaya na siya. Dati kasi ganito yan parang naka-off. Hindi ka maikot siya, pero kailangan mo ng pwersa. So ngayon, pag naka-andar na, pwede na isang kamay yung gamit. So yan po yung ating power steering. Ito yung module, ito yung power steering motor o yung tinatawag na EPS or electronic power steering. Kasi yung iba mo nagtatanong saan ilalagay yung ating ETF, o kasi sa pagkakaalam nila yung power steering may lalagyan ng ETF or yung ETF reservoir para sa steering, lalagyan ng steering fluid. Pero ito, wala po ito. Kadalasan maintenance po nito sa mga EPS is yung ating module. Ito yung module, din ito yung ating motor. Original kasi nitong DE63T, nandun sa rack-in yung ating power steering. Pero sa hindi mga power steering, wala po. Binaliktad natin yung steering rack-in. Then gusto ng customer na i-power steering yung unit. So bumili tayo ng steering column ng DE62W, yung mga from 1998 to 2002 model. Ito yung mga power steering nila. So ito yung ginamit natin. Convert natin yan, kinuha lang natin yung shafting nya, yung steering column talaga, at saka yung motor. Then binalik natin yung sa ignition key, so yung ignition switch at saka yung combination switch. So yan, so higpitan na natin yung mga bolt ng ating unit para ma-finalize na po. So tinayang na natin. So bago pa lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan i-like yung ating video, then paki-subscribe naman po para updated kayo sa ating mga video kagaya nito, tutorial. So hindi naman ako expert, pero at least ma-share ko yung aking mga natutunan sa ganito.